Paalala, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. May mga elemento ng takot, kababalaghan, at karahasang maaaring hindi angkop sa mga batang manunood. Mag-ingat sa panunood, lalo na kung nag-iisa ka. Si Mang Lino, isang batikang magsasaka, ay matagal nang nangangarap na palaguin ang kanyang sakahan. Sa pagkamalas niya, isang parte ng lupang nakuha niya ay makapal ang damo at tila matagal nang iniwasan. Ngunit para sa isang tulad niyang sanay sa hirap, walang lugar na hindi pwedeng bangkilan. Hindi niya alam, may dahilan kung bakit iniwan ng iba ang lupang iyon, at kung anong uri ng nilalang ang naroon. Habang nagbubungkal si Mang Lino, may nahukay siyang kakaibang bante ng lupa, may mga pulang bulaklak at maliliit na kabute na tila buhay. Sa gitna ng banten ay isang siwang kung saan makikita ang kumikislap na bato. Hindi siya nagdalawang isip, sinira niya ito at tinabyunan ng pataba. Kinabukasan, may himalang tumubo agad ang pananim. Ngunit sa dilim ng kagubatan, tatlong nilalang ang nagmamasid sa kanya. Maliit, kulubat ang balat, at may mga matang kumikislap ng berde. Galit ang bamalot sa kanilang mga mukha. Sapagkat hindi lang basta lupa ang nilapastangan ni Mang Lino, kundi ang kanilang tirahan, ang kanilang sagradong pugad. Sa simula'y tila ginantimpalaan pa siya, masagana ang ani, mabilis ang pagtubo. Ngunit isang araw, nang buksan niya ang sako ng mais, puro uod at itim na likido ang laman. Sinisi niya ang panahon, ang lupa, kahit ang sarili, pero hindi ang mga nilalang na kanyang ginambala. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga, may narinig siyang mahihinang yabag sa loob ng kanyang kubo. Akala niya'y batang ligaw, ngunit nang masilaya niya ito, mapatla, walang emosyon, at walang anino. Nang tumingin ito sa kanya, para bang may malamig na kamay na damapo sa kanyang puso. Kinabukasan, kahit gutom na gutom si Mang Lino, biglang nabulok ang pagkain sa kanyang harapan. Ang kanin ay naging putik, at ang isda ay gumalaw, na para bang may buhay. Sa likod ng kanyang kubo, may gumagalaw sa anino, mga figurang hindi tao, hindi hayop, kundi panauhing hindi imbitado. Tuwing gabi, kinakalabit siya ng malamig na hangin. At bawat paggising niya, may bago siyang gallows, may sariwang sugat, at minsan, may naririnig siyang munting halakhak na dumadagundong sa kanyang tenga. Pilit niyang iniisip na panaginip lang ito, pero alam ng kanyang katawan na totoo ang sakit. Ang kanyang kubo ay tila hindi na ang kabong kanyang itinayo. Unti-unti itong nilalamon ng mga ugat, ang mga dingding ay humihinga, at ang mga aninong nakadungaw sa bintana ay hindi niya kilala. Hindi ito kabaliwan, ito'y babala. Ang duwende ay hindi basta nananakot, sila ay nagpaparusa. Sa huling pagkakataon, lumuhad si Mang Lino sa dating bante ng lupa. Humingi siya ng tawad, naghandog ng gatas at kandila, gaya ng itinuro ng matandang albularyo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ang tugon. Sapagkat minsan, ang pagkasira ay hindi na kayang itama ng dasal. Lumipas ang mga araw at hindi na muling nakita si Mang Lino. Ang kanyang bukid ay iniwan, tinubuan ng ligaw na halaman at lamig. Ngunit kung lalapit ka sa gitna nito, may makikita kang isang munting figura, nakatayo, nakamasid, at naghihintay ng susunod na mga ngahas. Ang kulay ng gabi ay koleksyon ng mga kwentong kababalaghan, batay sa alamat at imahinasyon. Lahat ng karakter at kaganapan ay pawang kathang-isip lamang. Kung nararamdaman mong may malamig na hangin sa iyong batok ngayon, siguro'y mas mabuting huwag kang lumingon.